Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Grabe yung batang nakasalamin, ang tindi ng resistensya niya, salita ng extra. Gumagana ba talaga yung gamot na yon? Hindi naman siya karaniwang sumasakay ng ganyan. Ang Hummingbird Crew at Bullet Crew ay parehong nakikipag-unahan sa isa't isa. Ito ay isang matinding labanan sa pagitan ng mga rider mula sa parehong koponan. Hoy, yung betlog na may glasses, ano bang nangyayari sa kanya? Parang naka-drugs at mayroon siyang nakakabaliw na hitsura sa kanyang mukha. Pinakita naman ang pangit na mukha ng ongas na parang nasisiraan na ng ulo. Habang si Dom naman pilit nilalabanan ang kanyang kalaban na sabog. Pinakita naman si Vinny na nag-aabang sa paparating na mga kalahok. Napasulyap naman siya sa kanyang likuran. Ang bastardong to, sobrang lapit ng sunod sa aking likuran kaya kinikilabutan ako. Kailangan ko siya maunahan o malampasan, salita ni Dom sa kanyang isip. Pinakita naman ng asa unahan na si Vinny na nakaabang. Tumingin naman si Vinny kay Dom. Pinakita naman na todo na si Dom para maipasa na niya kay Vinny ang flag. Pinakita naman na halos sumigaw na si Dom dahil ipapasa na niya ang flag kay Vinny. Pinakita naman na nakalapit na siya kay Vinny at naiwan niya ang sabog niyang kalaban. Pinakita naman na inabot na niya ang flag kay Vinny. Good luck, tapusin muna, sigaw ni Dom. Sumulyap naman si Vinny kay Dom at di nagsalita. Nagpatuloy na si Vinny sa pagsulong para manalo sa competition na ta. Habang unti-unti na bumabagal si Dom, bigla naman dumaan na parang isang mabilis na kotse ang kalaban nila. Pinakita naman ang ongas na nakangisi pa din, mukhang naglock na ata ang panga ng siraulo nato. Pinakita naman ang kanyang kapalitan na nag-aabang na. Nandito na siya. Pinakita naman sila Vinny at ang sabog na rider. Nilagpasan na ni Vinny ang isayang kalaban. Good job, salita ng isa at gusto na niya kunin ang flag para siya naman ang magpatuloy. Bilasan muna at ipasa muna sa akin. Hoy, salita ng isa na parang di siya pinansin ng adik niyang kasamahan. Tuluyan na siyang nilagpasan ng adik. Kita naman sa kanyang mukha ang labis na gulat. Habang ang ongas nakangisi lang. Ikaw na baliw, sinabi ko nang ang ipasa mo sa akin, nakikinig ka ba? Di naman siya pinansin ng adik at nagpatuloy lang siya. Ano, gago ba siya? Ano ba ang plano niya? Lalabanan niya ang dalawa? Anong nangyayari sa kanya? Ba't parang sobra siyang kumpiyansa na mananalo siya, salita ng mga extra. Habang si Betlog napangisi naman dahil sa kanyang napapanood. Hihihi, ang loko na yon, sobra na ang pagmamalaki niya, salita ni Kim Ongas. Hoy, yung lalaking may salamin, parang kamukha ni Kim, ano? Tiyak, salita ng mga alagad ni Kim Ongas. Pinakita naman si Vinny na mukhang nahihirapan dahil meron siyang injury sa kamay. Pinakita naman na nangunguna si Vinny. Nakasunod naman sa kanyang likod ang ongas. Pinagpapawisan na si Vinny. Kaya hindi ka makikipagpalat, ha, salita ni Vinny. Pinakita naman sa isang kisap mata, bigla nagpantay na sila. Nagulat naman si Vinny at sabay lingon niya sa kanyang kalaban. Pinakita naman na nag-uma pa ang kay-abangan ng siraulo, may patawa-tawa pata. Pinakita naman na meron isang curve na daan. Gumamit na si Vinny ng kanyang teknik sa curve. Bigla naman siyang dinikitan ng ongas at mukhang may balak. Pinakita naman na nahirapan si Vinny sa pag-control ng bar. Yung kanang pulso mo parang mahina sa laban kanina, okay ka lang? Alam mo ba na malaki ang papel ng mga pulso mo sa pagbabalanse ng sentro ng gravity mo habang nakasakay ka, hahaha? Pinakita naman na labis na ang gigil ni Vinny sa kanyang kalaban. Pumunta ka na sa impyerno, salita ng ongas kay Vinny habang ito'y nakatitig. Dahil nakadikit sila kanina na itulak ng ongas si Vinny kaya nawalan siya ng balance. Buwes at salita ni Vinny na naaasar sa nangyari sa kanya. Tuluyan na nga sumalpok sa lupa si Vinny dahil di niya naibalance pabalik ang kanyang bigat dahil meron siyang injury. Nagulat naman ang mga extra na nanonood. Kahit ang mga bata sa school ay napatahimik sa kanilang nasaksihan. Pinakita naman ang flag na nasa lupa na. Nakita naman ito agad ni Vinny. Naalala naman agad ni Vinny ang kanyang ina na may sakit. Tatayo na sana si Vinny para kunin ang flag nang biglang may sumulpat na mabilis na rider. At pinakita na dinampot niya ang nahulog na flag sa lupa. Nagulat naman si Vinny sa kanyang nasaksihan. Pinakita din si Betlog na parang di na maipinta ang kanyang pangit na mukha sa labis na galit.
Kahit ang kuya niyang ongas ay di na nakapagsalita. Kahit ang mga extra ay napatulala na lang. Pinakita naman na ang ating bida pala ang dumating na parang si Superman. Inilagay naman ng ating bida ang flag sa kanyang bibig para kagatin. Pinakita naman ang drifting skill ng ating bida. Napalingon naman sa likod ang ongas. Saan ba nanggaling ang gagong yun? Bigla na lang sumulpot. Pinakita naman ang ating bida na mabilis na nakakahabol. Nagulat naman ang ongas dahil sa galing na pinapamalas ng ating bida. Kahit si Vinny di makapaniwala. Ang pasaway na yun salita ni Vinny. Pinakita naman si Dom na nakahinto sa kalsada. Bigla naman inalala ni Dom ang kanyang nasaksihan kanina. Pinakita naman habang sinasabihan niya si Vinny ng good luck. Pinakita naman na lumingon si Vinny sa kanya at di nagsalita. At sabay nagpatuloy na. Sa isang kisap mata bigla siyang iniwan ng ongas. Ang kamay kaya ni Vinny ayos lang kaya salita ni Dom na mukhang nag-aalala. Bigla naman may dumating na parang lumilipad sa mismong taas ni Dom at nagulat siya rito. Pinakita naman na maayos na nakalapag si Jay sa lupa. Anong kalokohan ito salita ni Dom? Pinakita naman na tuloy lang sa pagpidal ang ating bida. Wow, saan ba siya nanggaling parang bigla na lang siyang lumipad salita ni Dom. Dahil sa kanyang nasaksihan kanina napangiti na lang si Dom. Anong nangyayari biglang sumulpat si Super Rookie J. Joe mula sa Hummingbird Crew. Bigla siyang sumulpat sa mismong oras ng krisis ng crew niya. Saan ba siya nanggaling? Ang poster niya parang si Zoro sa tatlong espada attack mula sa ikatlong realm salitata ni Chopper parang nakakita ng multo. Puta ang pasaway na yon, hindi ba't sinabi niya na hindi na siya magbibisiklete? Niloloko lang pala ako mukhang gigil na ang betlog. Napangiti naman ang lalaking naghatid sa ating bida salamat sa kanya nakahabol ang ating bida. Ang ganda nito. Bro salita ni Johnson. Lumipat naman ang eksena sa Sunny High. Nagmamadali siyang umalis upang sumali sa karera pagkatapos matapos ang kanyang mga pagsusulit. Kailan ba siya pumunta roon salita ng mga estudyante na labis na mangha sa lupot ng ating bida. Kahit ang gumagaya sa ating bida na huling nakanganga dahil sa labis na galing ni Jay. Meron isang hunting dog na nakasunod sa kanya. Unti-unti nang lumiit ang agwat sa pagitan ng dalawang siklista. Si Jay ay sumusunod malapit sa likuran na may nakakatakot na ritmo. Pinakita naman na mabilis na nakadaan ang ongas. At nakasunod naman ang ating pangbato. Bakas naman sa mukha ng ating bida ang matinding kagustuhan manalo. Sa wakas nakalapit na ang ating bida sa ongas. Susubukan akong lampasan. Sinusubukang lampasan ako. Pwede ba namang hayaan lang kitang makadaan salita ng ongas? Bigla naman parang may naisip ang ating bida. Pinakita naman na nakasunod lang siya sa ongas. Nagpantay na silang dalawa. Ikaw san ka lumabas na parang isang gagong maliit na daga pang asar ng ongas. Pinakita naman na nagkakadikit na sila. Nasa magandang kondisyon ako ngayon, kaya sa likod ka na lang at huwag mo nang isipin na lampasan mo ako sabay tawa ng ongas. Nagulat naman ang ating bida sa sinabi ng ongas. Dahil sa narinig bigla naman binilisan ng ating bida. Pinakita naman na naiwan niya ng kunti ang ongas. Bigla naman haharurot ang ongas. Tama hindi ako matatalo ngayon nguyain ko yang mga hummingbird na yan hihihi. Pinakita naman sa may unahan may isang tunnel. Sa wakas, papasok na sila sa huling bahagi ng course na sa kabila lang ng tunnel na yari sa semento ang finish line. Nasa unahan ang Bullet Crew. Sa bilis nila parang sila ang unang makakarating sa finish line nasa unahan ang Bullet Crew. Sa bilis nila, parang sila ang unang makakarating sa finish line. Pinakita naman na ang ongas ang unang nakapasok sa tunnel. Lumingon naman ang ongas sa kanyang likod. Sabay tumawa ng nakakatakot, tapos na salita ng ongas sabay ngisi. Ako ang nanalo salita ng ongas na parang nanaginip ng gising. Meron naman siyang napansin sa may itaas niya. Pinakita naman na sa taas pala dumaan ang ating bida at labis naman iyon ipinagtaka ng ongas. Pinakita naman na seryoso ang ating bida habang ang ongas naman ay parang natatakot na. Pinakita naman ang isang malupet na galawan na naman mula sa ating bida. Hindi pwede to sigaw ng ongas. Pinakita naman na papalabas na ang ating bida sa tunnel. At kagat-kagat niya pa din ang kanilang flag. Pinakita naman nag-isang madilim na tunnel. At meron ng isang kalahok ang lumabas. At tuloy-tuloy na ang ating bida sa pag-usad. Ano nangyari? Bakit siya ang unang lumabas samantalang ang Bullet Crew ang unang pumasok sa tunnel salita ng mga extra na labis ang gulat?
Pinakita naman ang ating bida na malapit na sa finish line. Nakasunod naman ang Ongas na pilit humahabol dahil sa pagiging mayabang ng Ongas naging kampante siya. Sa ikawalo na team race, si Jay mula sa Hummingbird Crew ang unang nakarating sa finish line. Anong nangyari sa loob ng tunnel? Bigla na lang nagbago ang takbo ng buong karera sa loob ng ilang segundo salita ng mga extra. Bigla naman na nagsigawan na ang mga tao sa labis na paghanga sa ating bida. Pinakita naman na naramdaman na ng ating bida ang matinding pagod. At unti-unti na bumabagsak ang kanyang paningin. Dahil sa labis na pagod ang kanyang utak at dagdag pa na walang ensayo tuluyan na siyang nahilo. Pinakita naman na tumatakbo sila Mino papunta sa ating bida dahil sa labis na pag-alala. Pinakita naman na nakahiga na sa lupa si Jay at tinitignan na ng staff ang kanyang estado. Nakarating naman na sila Mino. Kayo ay nasa parehong koponan tama salita ng medic. Siya ngayon ay salita ng medic na may kaba pa. Tulog tama natutulog ang ating bida dahil sa labis na puyat at pagod. Nagulat naman sila Mino sa narinig. Lumipat naman ang eksena sa Sunny High. Pinakita naman na sa teacher room. Saan naman si Mr. Mario ng pagtataka ng guro? Meron naman napansin ang isang guro. Ano ito sabay kuha sa notebook? Bigla naman binasa ng guro at kita naman ang kanyang pawis. Ang nakalagay galing kay Jejo. Kung may natitira lang akong linggo para mabuhay ano ang una kong gustong gawin? Mag-bike trip kasama ang mga kaibigan ko. Pinakita naman na buhat-buhat na ni Mino ang kanyang kaibigan at ang ating bida naman ay tulo pa ang laway. Napansin naman ni Mino iyon na nalagyan na ng laway ang kanyang damit. Napasigaw naman si Mino, ikaw na pasaway, tigilan muna ang paglalaway habang ikaw ay natutulog. Habang si John at Dom naman ay napangiti. Lumipat naman ang eksena sa nakakadiring parte. Mukhang samukha na ang Ongas. Kita naman ang kanyang pangit na mukha na di na niya kinakaya. Ayos ka lang ba salita ng medic? Bakit ka nababaliw at bigla ng ganyan? Sabi ko sa'yo, huwag mong gamitin yung drug bago ang laro, di ba salita ng kasama niya? Anong drug pag-usisa ng medic? Hahaha, well, sabi niya parang nilalamig siya ngayon pagpapalusot ng Ongas. Sa totoo lang, labag ba yun sa rules? Bigla naman dumating mga staff. Oy, labag sa mga patakaran para sa isang lalaki na wala man lang sa listahan ng mga kalahok sa karera ngayon na magpakita lang at makialam salita ni Kalbo. Mabuti nakikita mo salita ng staff. Ano ang ibig mong sabihin salita ng lalaki? At napatingin naman sila dito. Pinakita naman ang kuya pala ng Betlog ang nagsalita. Parang hindi ka nakikinig ng maayos noong ipinaliwanag nila ang mga patakaran ng karera kanina. Ayon sa mga patakaran bago ang karera, ang bawat koponan ay limitado sa maximum na 7 kalahok at ang mga kalahok ay maaaring magkaroon ng anumang uri ng mga estratehiya na malayang pinili. Kaya huwag isipin na ito ay lumalabag sa mga patakaran para sa isang crew member na nag-ride sa karera dahil lamang sa wala siya sa listahan. Tama, yun din sana ang sasabihin ko salita ng staff. Oy, kalimutan mo na lang gawin ang isang bagay tungkol sa taong ito, sigaw ng umalalay sa nagsukang Ongas. Kailangan niya munang pumunta sa emergency room salita ng medic. Ilalagay tayo nito sa isang mahirap na posisyon kung dadalhin nila siya sa emergency room at malalaman na nakadroga siya. Hahaha, kami na bahala sa kanya. Siya ay nasa ilalim ng araw kaya't sa palagay ko ay medyo dehydrated siya at iba pa dahil sa sobrang pag-effort niya nang hindi humihinga ng maayos pagpapalusot ng Ongas. Napansin naman yun ng kuya ni Betlog. Hoy, binigyan mo ba ng droga yung mga yon? Bigyan mo ako ng sample na saan na ito salita ng kuya niya. Huminahon, ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, kailangan nating subukan ito hindi ba natin upang makita kung ito ay gumagana salita ni Betlog. Ikaw ba naman, baliw ka ba? Hindi pa nga ready yung droga, paano kung may side effects? Paano kung mahuli tayo? Kukunin mo ba ang responsibilidad? Gagaw ka salita ng kuya niya. Ano ka ba, ito ay hindi kahit isang profesional na karera kung gagawin nila ang isang doping test sa isang amateur na karera tulad nito salita ng Ongas. At isa ka sa mga organizer ng kompetisyon na ito, kaya kung gumawa sila ng doping exam o kahit ano pa, maririnig mo rin naman agad di ba salita ng Ongas. Manahimik ka na lang, uulitin ko, wag mo nang pansinin ang gagawin ko. Isara mo na lang yang bibig mo, tamasahin mo tong karera, kunin mo yung premyo, at mag-inuman ka kasama ng mga babae mo. O di kaya, pumunta ka na lang sa army, na intindihan mo ba salita ng kanyang kuya.
May bigla naman nagsalita. Tumigil na kayo sa pag-aaway at napalingon naman sila dito. Siguraduhin ganap na ma-disqualify. Yung bastardo yun pula ang buhok yung team niya, naintindihan nyo ba salita ng Marteng babae? Napatahimik naman ang dalawang ongas dahil sa salita ng babae. Yung isa raulong yon gigil na salita ng ongas na babae. Lumipat naman ang eksena kay Vinny. Naalala naman ni Vinny ang kanyang pagsemplang kanina. Bigla naman ang gigil si Vinny dahil sa kanyang naramdaman na kahihiyan. Lumipat naman ang eksena kala Jay at Shelly. Laging dumadating tulad ng isang knight in shining armor para iligtas tayo sa panganib. Majay gising kaya si Jay kung hahalikan ko siya tulad ni Snow White, salita ni Shelly. Bigla naman balak na halikan ni Shelly si Jay. Pinakita naman na pakipot pa ang ating bida. At sabay nagbago siya ng pwesto sa pagtulog. Ang DNA niya bilang eunuch ay aktibo kahit natutulog siya, para siyang nilikha ng Diyos na may dalang kapangyarihan ng pagbike at pagiging eunuch. Guys, yung eunuch kung pamilyar kayo sa mga telenovela na hari at may mga kasama itong eunuch, yung mga yon din nag-aasawa at wala na din itlog magpapatuloy. Totoo yan, salita ni Dom. Pinakita naman na parang nadismaya si Shelly. Tinignan naman ng seryoso ni Mino ang ating bida. Naalala naman ni Mino ang mga ginawa ng ating bida na sakripisyo. Hindi ko siya masisisi kung pagod na pagod siya, salita ni Mino. Pinakita naman sila na tahimik na nakatingin kay Jay. Bigla naman dumating si Vinny sa eksena. Ha, okay na ba ang palso mo? Hindi mo na ba talaga kailangan pumunta sa ospital? Pagtatanong ni Mino. Yetugon ni Vinny na parang inispa din. Oy, saan ka pupunta mag-isa, salita ni Mino. Di naman nagsalita si Vinny at nagpatuloy lang sa paglalakad. Parang hindi siya mukhang masaya, salita ni Mino. Naunawaan ko kung ano ang nararamdaman ni Vinny. Maraming mga nasa isip ko rin noong mga oras na yon, lalo na noong unang preliminary round, salita ni Dom. Naramdaman ko rin yung pressure at guilt, at nahihiya ako para sa team ko dahil sa pakiramdam ko na mas mababa ako. Medyo mahirap harapin yung mga emosyon na yon kahit na natapos na ang karera. Bigla naman dumating si Mr. Mario Nam at tinawag niya ang mga estudyante niya at napatingin naman sila. Hindi ba dapat bumalik ka na sa paaralan ngayong tapos na ang karera? Hindi ba kailangan ninyong kumuha ng mga pagsusulit ngayon, salita ni Mr. Mario Nam? Parang hindi ngayon papalagpasin, salita nila Dom. Pinakita naman na masaya nag-uusap ang magjowa. June, swerte ka talaga. Hindi pa time para sa date ngayon, balik ka na sa school kaagad. Lumipat naman ang eksena sa klinik ng Sunny High. Pinakita naman si Jay na tulo pa ang laway at napadilat na ang kanyang mata. Napabangon naman siya at kinuyam ang mata. Sabay tingin sa paligid at may bakas pa ng laway sa may mukha. Ang sarap ata ng tulog mo, natulog ka ng mabuti, di ba? Kumukuha ng exams ngayon sa ibang classroom ang mga kaibigan mo. Malamang mahirap para sa inyo na magsanay para sa karera at mag-aral para sa mga pagsusulit. Pinakita naman ang ating bida na tahimik lang na nakikinig. Nagpunta naman ang ating bida kung saan nag-exam ang kanyang mga kaibigan. Huwag gumuhit ng mga puso sa mga mamahaling card na iyon. Parang pagpili sa loto ang mga sagot mo, hindi mo binabasa ang tanong. Nag-aaral ba kayo kahit nasa school kayo? Bigla naman sumilip ang ating bida. Tulungan mo ako, Jay, salita ni Mino. Gising ka na, salita ni Dom. Jay, tawag naman ni Shelly. Nagulat naman ang guro na nagbabante. Good luck sa inyong exam. Pinakita naman na mukhang masaya ang guro sa pagkakita niya kay Jay. Kahanga-hanga ka sa karera ngayon, sa bawat pag-drift mo nakaramdam ako ng pag-ibig noong una kong nakita ang inertia drift noon at ngayon fan na ako, tunay kang artist, salita ng guro. Ganun ba, salamat, tugon naman ni Jay. Ngayon minopatanjin yung tanong number 3, ano ang sinulat mo, salita ni Dom. Ha, hindi ko alam, hinulaan ko lang, salita ni Mino. Si Shelly naman nakatingin pa din kay Jay. Napatingin naman sa kanila si Jay at wala na sinabi. Lumipat naman ang eksena sa may lugar na puno ng makamundong gawain. Pinakita naman na nag-chat na sa kanya ang kanyang manager at galit na ito. Binasa lang ni Vinny ang mga chat sa kanyang ng manager niya. May nagsalita naman at napansin naman yon ni Vinny. Talaga gusto ko makita yon. Mababaliw ka siguro kapag nakita mo, Mia, ipapakita ko sa'yo sa studio ko, salita ng manyak. Ilang beses ko na itong nakita online pero oh my god, gusto ko itong maramdaman ng personal, salita ni Mia.
Wala pang tao sa studio ngayon, kaya Tara, bilisan na natin salita ng manyak. Okay, masaya tugon ni Mia. Parang may masamang kutob naman si Vinny sa mga nakita niya.